Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo. Mali-mali ang pera, 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses isang linggo. Umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Yung mga sinabi yung Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Codero, ano yun? Kaya ako nagbibigay pugay sa dalawa nating senador. Ang una, Senator Bato de la Rosa, pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 billion ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babanggitin ko sa inyo.
yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila, inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari, sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa kabinete na kumuha ng mali-malitang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama. Narinig ko si Senador Amy Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas. Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ng katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Ano? Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, kinipit mo, aabot sa punto na lalaban yan, lalabas, malinindigan. We are one! 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 Sa ating po mga kababayan,
lalo tigit